Amen. Praise the Lord. Magandang gabi po sa ating lahat. Pwede po ba na humanap ka ng katabi? I hope na may katabi po tayong lahat. Praise God. Amen. Pag nakahanap ka ng katabi, sabihin mo, praise the Lord. Sige, sabihin mo, praise the Lord. Tanong mo bakit? Sabihin mo, bakit? Kasi nandito ka uli. Amen. Sige, sige nga, tap nyo po, sabihin mo, praise the Lord. Praise the Lord, nandito ka uli. Amen. And sino po dito excited sa mga gagawin at ituturo pa sa atin ng Panginoon? Amen. Kapag excited po tayo, I invite every one of us once again to please stand up as we read the word of the Lord from Revelation chapter 3 verses 1 to 6. Revelation chapter 3 verses 1 to 6 says here, to the angel of the church of Sardis write, there are words of him who hold the seven spirits of God and the seven stars. I know your deeds. You have a reputation of being alive, but you are dead. Wake up, strengthen what remains and is about to die. For I have found your deeds unfinished in the sight of my God. Remember therefore what you have received and heard. Hold it fast and repent. But if you do not wake up, I will come like a thief, and you will not know at what time I will come to you. Yet you have a few people in Sardis who have not spoiled their clothes. They will walk with me dressed in white, for they are worthy. The one who is victorious will like them be dressed in white. I will never blot out the name of that person from the book of life, but will acknowledge that name before my Father and his angel. Whoever has ears, let them hear what the Spirit says to the churches. Can we just close our eyes and let's have a moment of prayer once again. Father, we welcome you in our midst, Lord God. Salamat po sa araw na to. Salamat po sa pag-ibig mo. Salamat po sa pagmamahal mo. Salamat sa pagkakataon na binigyan niyo po kami muli para makinig ng iyong mga salita. Tulungan niyo po kami na maaral po ito. Turuan niyo po kami at ikaw lang ang makita, ikaw lang maparangalan. Wala na pong iba. Lord, salamat sapagkat today naniniwala ako may ginagawa ka sa buhay namin, may tinuturo ka sa buhay namin. Tulungan niyo po kami, samahan niyo po kami. Ikaw ang maitaas, ikaw ang maparangalan, wala na pong iba. Salamat po sa iyo po lahat ng papuri, pasasalamat sa pangalan ni Jesus. And everybody will say, Amen and Amen and Amen. Makakaupo po tayong lahat. Amen. So we're reading from the book of Revelation chapter 3. It's all about Sardis. Sabihin niyo nga po, Sardis. Amen. Sino dito favorite niya yan? Amen. May 555, may Ligo, or whatever. So Sardis is actually, ang description ng Bible about the Sardis church is dying church or dead church. Tingnan mo nga yung katabi mo, buhay pa ba yan? Tapikin mo nga. Amen. Tingnan mo nga, baka kasi malamig na yan, di lang natin alam. So before we go to that passage, bago natin pag-usapan ng mabuti, balik muna tayo ng konti sa history. Pag-aralan muna natin para makilala muna natin ng kahit papaano itong Sardis church or Sardis place na to. Alright, the Sardis or the city of Sardis was actually the capital of Lydian Empire, founded out the Hittite Empire sometimes in 12th century BC. Kung makikita natin, so itong Sardis na to ay capital ng Lydian Empire nung panahon na yon. And the Sardis was famous for three things. Number one, they have military might. Ibig sabihin yung lugar na to ay sobrang trained, sobrang pinalakas ng kanilang mga army. And itong place din na to, itong lugar na to na Sardis ay sentro ng trading. So lahat ng tao, lahat ng lugar, pumupunta dito para makipag-trade. And by the way, on 660 BC, sa kanila na-invented yung coins. Okay? Sa lugar na to na-invento yon. So it was a command of the plain of Hermus, which the very fertile na dito sa lugar na to. Okay? Ito yung isa sa pinaniniwalaan nila. And they have luxurious states of living. So ibig sabihin, lahat ng nakatira dito, luxurious, okay? Magastos, okay? Malaki yung kita, okay? Ganun yung paraan ng pamumuhay nila. But, join me in our message today entitled, Buhay Ka Pa Ba? Tignan mo nga yung katabi mo. Sige nga, sabihin mo sa katabi mo, buhay ka pa ba?
So pag-uusapan natin ngayong araw na to kung buhay pa ba yung katabi mo. Amen? So the story of Sardis is ang tanong sa kanila, are you still alive? Are you alive? Bakit? Kasi yung church na to, ang description sa church na to, patay na siya o mamamatay na siya. What you will do if you will know na mamamatay ka na o patay ka na? Do you have any plans? Parang, tomorrow, mamamatay ka na. Do you have any plans? Siguro ako, I was thinking kung mamamatay na ako bukas, siguro ang gagawin ko lang, pupunta ako sa isang lugar na gusto kong puntahan at kakainin ko yung pinaka gusto kong kainin bago ko mamatay. O kaya naman, kung hindi yun pwede, gusto ko pag namatay ako, hindi ako masasaktan. Diba? Hindi ako masasaktan. Parang hindi ko kailangan hindi ko kaya, parang hindi ko kayang mamatay na yun. Parang tulog lang, okay na, tapos di na ako magigising. I think that's the best way for me para mamatay. But again, hindi daw usapan kung paano ka mamamatay. Kasi hindi natin alam kung paano tayo mamamatay. Ang usapan, handa ka na bang mamatay? Kasi naniniwala ko, if we are prepared na mamatay, sigurado ako, alam mo kung saan ka pupunta. Pero kapag hindi ka sigurado sa kung saan ka pupunta, baka takot kang mamatay. Tingnan mo nga yung katabi mo. Sabi mo, handa ka na ba? Mamaya, gawin na natin to. Alright? So, ang tanong sa atin ngayon ay, buhay ka pa ba? Ang tanong naman is, paano natin mapapatunayan na buhay ka pa? Are you still here? So at least tatlong bagay na pwedeng magpatunay sa atin, na pwedeng magsabi sa atin, or magpapakita na buhay ka pa ba? But again, we're not talking about our physical body or physical things. Ang pag-uusapan natin is about your spiritual life. Ang tanong, buhay pa ba yung spiritual life mo? Amen? Are you ready? Paano natin malalamang buhay pa yan? Ibig sabihin, number 1, watch carefully. Sabi mo nga, watch. Ang sabi, Revelation chapter 3 verse 1, I know your deeds. Sabi ni Lord, I know your deeds. You have a reputation of being alive, but you are dead. Are you still here? Pag-usapan natin tong mabuti. Kapatid, tandaan natin tong mabuti ha. Kahit sino ka pa, kahit ano ka pa, kilala ka ni Lord. Are you still with me? Are you still here? Ang sabi ni Lord sa lugar na to, sa Sardis, you have reputation of being alive, but you are dead. Ibig sabihin, ang sinasabi pala ng Panginoon dito, alam daw ni Lord kung anong ginagawa nila at anong meron sa kanila. Alam ni Lord na pag humarap sila sa tao, they have the reputation of being alive, pero pag humarap sila sa Diyos, they are dead. Are you still here? Are you still here? Nang sinasabi ng Panginoon, kapatid, they are inside the church. Pwede palang nasa church ka, pero backslider ka. You are being alive, but you are dead. Are you still with me? But again, tingnan natin tong mabuti, na they have the reputation of being alive, but they are actually dead. Tingnan natin na mabuti. You know, Sardis ay meron silang wall, like wall of Jericho. And that wall is actually their reputation. Na kahit anong gawin ng mga tao na pwedeng gustong sumira sa lugar ng Sardis, ay di nila magagawa. Because of the wall. Sabihin nyo nga po, wall. Because of the wall, they have the reputation na no matter what will happen, no matter kung gaano nila subukan na pasukin yung lugar ng Sardis, di nila magagawa. Because they have this wall. And that's their reputation. Ganun yun katibay. Alright? Na kahit anong gawin ng mga mananakop, hindi sila mananakop. Pero one time, there's a spy na pinadala yung mga gustong sumakop sa kanila. So habang sinisilip daw nung mananakop kung gaano kataas at gaano kaluwang yung Sardis, nalaglag yung kanyang head cap. Nalaglag dun sa kabila. Kunwari, sumisilip siyang ganyan. So nalaglag. And he was actually shocked. Nung bumaba siya, nakuha niya yung head cap. Alam mo bakit? Tanong mo sa akin bakit? May crack.
yung wall. Are you still here? May crack yung wall na kayang pumasok yung isang tao at yun yung ginamit ng mga tao na to para mapasok yung Sardis. Tingnan mo nga yung katabi mo, sabihin mo baka may crack. Are you still here? So the scenario is, pwede talaga na okay sila, they have the reputation, and because of that reputation, hindi nila nagawang magbantay. Because they are thinking they are good, they are already good. Yung lugar ng Sardis, okay na sila. May church sa loob na yon. And consequently, this church adapt their culture, okay naman tayo. So hindi natin kailangan magbantay. Listen to me, ang tunay daw na buhay ay nagbabantay carefully. They watch carefully. So nung sinasabi sa atin na minsan baka ang tingin natin okay tayo sa harapan ng Diyos, but not knowing may crack na tayo spiritually. Are you still here? Ganda ng Pergamum, kahapon pinag-usapan natin. Yung Pergamum, the church of Pergamum, halata that they have wickedness. Halata yung ginagawa nila. But this church, they have the reputation, pero yung pagkakamali nila, hindi halata. Are you still here, church? Nang sinasabi sa atin na pwede pala, like these people in the church of Sardis, that we have good reputation, we have the name. In the other version, sinasabi, may pangalan kayong iniingatan. And because of that reputation, because of that name that na iniingatan ninyo, nakalimutan ninyong magbantay. At dahil nakalimutan ninyong magbantay, nakalimutan nyo na may nag-crack na, pero di pa nakita. Like what I said a while ago, pwede pala talaga na kahit nasa church ka, pwedeng totoong ang layo mo na kay Lord. Why? Di ka nagbantay. Andito pa po ba kayo? Sabi mo sa katabi mo, nagbantay ka ba? Ganda ng reputasyon nila. Ganda ng pangalan nila. Ang ganda ng meron sa kanila. But again, ang sabi ng Panginoon, I know your works. I know your deeds. Maganda kayong humarap sa tao, pero pag humarap kayo sa akin, patay kayo. At ang tinutukoy niya dito, relationship with Him. So ibig sabihin, these people of Sardis, they can face people that they have good relationship with God, pero ang totoo, alam ni Lord, malayo na sila sa Panginoon. May crack. Ito yung sinasabi ko nung Sunday, na minsan baka naging performance level na lang yung ginagawa para sa Diyos. At nakalimutan na yung dahilan bakit natin to ginagawa. Mas madali kasing maggamot pag nakita natin. Madaling maggamot yung tao na, okay, umalis to sa church, nawala ka sa church, tapos bumalik ka uli. Madali yun. Pero nakakalungkot, tayo mismo, baka pwedeng nasa loob ng church, hindi natin alam na may crack tayo. Ang hirap nun maggamot because you will never know na, hindi pala ako okay. Ang malupit nito, you're part of the leaders, the ministry, tas may crack ka na pala. Church, leader, minister, volunteers, be careful to this. Kaya sinasabi sa atin, ang patunay na buhay ay marunong magbantay. Are you still here? Kaya ang tanong sa atin, do we watch carefully on our spiritual life? Tandaan mo itong mabuti. Ang tunay na buhay na relasyon sa Diyos, kayang ipagpatuloy ang tama at higit sa lahat, kayang itama at itigil ang mali. Ulitin ko to. Ang tunay na may buhay na relasyon sa Diyos, may kakayanang ipagpatuloy ang tama at higit sa lahat, kayang itama at itigil ang mali. Bakit? Because if we have a good relationship with God, then the Holy Spirit is present at the same time. Hindi papayag ang banal na Espiritu na tama yung relasyon natin sa Diyos, tapos mananatili tayo sa mali at magpapatuloy tayong gumawa ng mali. Hindi papayag ang banal na Espiritu doon. Gagawa ng paraan ng banal na Espiritu para iwasan at lumayo tayo doon. But listen to me, if there's a crack
with our relationship with God, it's easy for us to do what is wrong and to keep doing what is wicked. Kapatid, yung Sardis, tago yung kasalanan. Kaya, ang sabi ni Lord sa kanila, patay kayo. Hindi physical, pero spiritual, yung relasyon nila sa Panginoon. Parang ganito, gumagawa sila ng kasalanan, tapos nagre-repent sa Panginoon. Tapos pag nag-repent sa Panginoon, ang sasabihin nila kay Lord, Lord, sa biyaya mo lang talaga kami umaasa. Tapos kinabukasan, gagawin nila uli yung kasalanan, magre-repent sila uli. Tapos sasabihin nila uli, Lord, sa biyaya mo lang talaga kami umasa. I want to tell you, kapag nirepent mo na, dapat di mo na inuulit. Kasi kapag ang kasalanan, nire-repent, di ka nagre-repent. Nire-repeat mo yun. At hindi applicable ang grace sa ganun. Dahil ang grace ay ginagrant ni Lord sa mga nagtutuloy at hindi nagpapatuloy sa kasalanan. Are you still here? Na ang grace ay nagaganap kapag nilalampasan natin ang kasalanan at hindi binabalikan. Are you getting my point? Na hindi natin pwedeng sabihin, ay, si Lord lang talaga ang biyaya. Dahil ang tunay na mabiyaya ay umaahon sa putik ng pagkakasala. Tandaan natin itong mabuti. Watch carefully. Dahil kung totoong buhay yung relasyon natin sa Panginoon, iniingatan natin yan. Inaalagaan natin yan. At hindi natin hahayaan na magkaroon yan ng crack. At dahil buhay yung relasyon natin sa Panginoon, we watch carefully how we know how to evaluate. Sabi nyo nga, evaluate. Nang sinasabi, kapag may kasalanan kang hindi mo maiwan-iwanan, ang tunay na nagpapa-evaluate, nagpapatulong yan. Hello? Hindi mo pwedeng sabihin, kaya ko ito mag-isa. Ang tagal na ng panahon na ginawa mo mag-isa, di ka naman nagtagumpay. Kaya nga paulit-ulit, aakyat, bababa, aakyat, bababa, aakyat, bababa. Because if you really want to overcome those sins na di mo mabitawan at ayaw mo na talaga, you will ask for help. Are you still here? Ngayon, kapag sinasabi mong kaya mo yan, tas hindi mo naman nakakaya, tas hindi ka humihingi ng tulong, I want to tell you, pride yan. That will give you a crack. Hello? Alam mo, nagpapasalamat ako sa Panginoon. Sobrang nagpapasalamat ako sa Diyos. Kasi may mga shocking, revealing story kami na naririnig na bago pa nila makilala si Lord, may mga taong nagkikwento sa amin, Pastor, ganito po ako dati. Pastora, ganito po ako dati. Let me just warn you, may mga alam si Pastora na hindi ko alam at may mga alam ako na hindi alam ni Pastora. Kasi we practice boys talk and girls talk. So pag sinabi naming mag-asawa na boys talk, di namin aalamin. Pag sinabi naming girls talk, di ko yun aalamin. And I was so blessed kasi may mga taong naging honest sa amin. May mga taong naging honest sa amin na, Pastor, ganito kami dati at dahil nakilala ko na si Lord, ayoko nang maulit-ulit. Tulungan mo kami, samahan mo kami. And I was so blessed kasi nakita ko kung paano sila ibinangon ng Diyos. Nakita ko kung paano sila itayo ng Diyos at nakita ko kung paano sila iangat ng Panginoon. At yun ang biyaya ng Diyos. Because we are here, we are the pastor of this church helping these people. Hindi ko sinabi, oy, mapupunta ka ng impyerno. But what I'm saying is, the Lord will help us and I will be accountable to you and you will be accountable to me. Kapatid, kung gusto nating bantayan yung spiritual life natin, matuto tayong magpatulong. Because lagi nating tandaan, hindi tayo mabubuhay mag-isa. Kasi kung kaya natin magbuhay mag-isa, sana di na lang natin kinilala si Lord. Are you still here? I want to tell you, may kayang gawin ang Panginoon kapag gusto mo. Pero kahit may kayang gawin si Lord, kapag ayaw mo, wala siyang magagawa. Kaya nga kung may kasalanan na hindi kayang itigil, Brad, kailangan magpatulong. That's a kind of watching carefully, or we need to watch carefully. Huwag mong piliting itago. Huwag mong piliting itago. Ang malupit nito, the more na tinatago mo yan at pinagpapatuloy mo mag-isa, nakakahawa yan. Are you still here? Makinig kang mabuti. Ang kasalanan ay pinagsisisihan at hindi pinangangalagaan. I remember the prayer of King David pagkatapos niya magkasala. In Psalms chapter 51 verse 12, sabi ni David, "Restore to me the joy of your salvation and grant me a willing spirit to sustain me." Dalawang bagay yung hiniling ni David.
pagkatapos niya magkasala. At dalawang bagay ang nawawala kapag nagkakasala. Number one, sabi niya dito, the joy of my salvation. Ang tanong, pag na kay Lord ka ba, masaya ka pa? Kapatid, pag nawala ang saya, delikado yan. Dahil ang tunay na saya ng buhay ay matatagpuan kay Lord lamang. Ngayon, kapag na kay Lord ka, tapos hindi ka masaya, delikado ka. Sino dito nag-enjoy ka pa sa piling ng Panginoon? Amen, amen, amen. Praise God. Kapag, tandaan mo itong mabuti, if you know that you are saved, sin will make you the most miserable person on the face of the earth. Kilala mo si Lord, gumawa ka kasalanan? Oh, come on. Yung kasalanan na yan ang magpapamiserable ng buhay mo. Kaya kung namumuhay ka ng malayo sa Diyos, listen to me, huwag kang umasang may mararanasan kang saya. Dahil ang tunay na saya ay pagkapiling lang ang Diyos. Pwede kang umiti, pwede mong maramdaman ganito, pero yung saya na dulot ng Diyos ay iba. Kaya dapat may tunay na buhay na relasyon sa Panginoon. Why? Kasi kapag may crack, okay lang sa'yo yan. Kaya nung sinasabi sa atin, are you alive? Buhay ka pa ba? Ang tunay na buhay, nagbabantay ng mabuti. Amen? Watch carefully dahil hindi papayag ang demonyo na hindi tayo masira. Hahanap ang demonyo ng crack sa buhay mo at dun siya papasok. Kahit may malakas pa dyan, kaya niyang sirain lahat. Sabi ni David, restore to me the joy of my salvation. Kapatid, pag hindi ka na masaya sa piling ni Lord, i-check mo, baka may crack. Pag hindi ka na masaya sa ginagawa mo para sa Panginoon, i-check mo, baka may crack. Pangalawa, sabi ni David, grant me a willing spirit. Sabihin nyo nga po, willing spirit. Kapag walang willingness, walang paglago. Pag walang willingness, walang paggalaw at walang mangyayari, ibig sabihin patay. Are you still here? Kaya dapat willing ka. When we say willing, handa kang magpag-guide. Handa kang magpatama. Nung si David nagkasala, sabi niya, I've sinned against the Lord. Kaya nga lagi nating tandaan, kapag may crack na, mahirap nang magpatama. Are you still here? Kaya ang tunay, listen to me, ang tunay na buhay ang relasyon sa Diyos, marunong magbantay. Marunong magpabantay. Ganito ka-importante that we watch carefully. You know what happened to the Sardis? Naging komportable na sila because of the wall. And because of that wall, they don't watch carefully. Anong nangyari? Yun yung nagpabagsak sa kanila. Are you still here? Pangalawa, paano mo malalamang buhay ka pa? You work completely. Sabi ng verse 2 and 3, sabi niya, wake up! Sabi niya nga, wake up! Wake up, strengthen what remains and is about to die. For I have found your deeds unfinished in the sight of my God. Remember therefore what you have received and heard. Hold it fast and repent. But if you do not wake up, I will come like a thief, and you will not know at what time I will come to you. Kaya kung may nakakakilala sa atin ng lubos, tandaan niyo pong mabuti, wala nang iba kundi si Lord. Wala nang ibang nakakakilala sa atin kundi si Lord. Alam din ng Diyos kung anong ginagawa natin in a public and a secret. I have this kind of realization. Alam mo ba na si Lord present sa lahat ng lugar? Tingnan mo nga yung katabi mo, sabi mo, present sa Lord sa lahat ng lugar. At alam mo din ba na every time na gumagawa tayo ng mali at kasalanan, nandun si Lord? Are you still here? Na sometimes parang, wala naman nakakakita, but guess what? Katabi mo si Lord, watching you. Parang sabihin, enjoy ka dyan, nak. Are you still here? Kaya kung merong isang nakakakilala sa atin, wala nang iba kundi ang Diyos. Lagi natin itong tandaan, alam ni Lord kung anong meron sa atin. Alam ni Lord kung anong laman ng puso natin. Alam din ni Lord kung anong ginagawa natin. And God also know the what? Meron tayong mga ginawa para sa Kanya at ginagawa para sa Kanya na hindi pa tapos.
Ngayon, ang tanong sa atin, bakit hindi natatapos? Kasi sabi niya doon, wake up. Ibig sabihin, kaya hindi natatapos kasi tulog. Tingnan mo nga yung katabi mo. Tulog ba yan? Ito pang mahirap gawin. Ang hirap gisingin ng taong nagtutulog-tulugan. What do I mean about this? Minsan, naging komportable na tayo sa lahat ng bagay na meron sa atin eh. But not knowing na may pinapagawa pa si Lord sa atin na hindi pa tapos. But hindi natapos kasi nagtulog-tulugan, kasi natulog, huminto. Tandaan mo itong mabuti, kailangan gumising para matapos. Na kailangan, ang sinasabi sa atin, wake up, you're not alive, you're dead. Baka akala kasi ng tao, sinasabi, akala nyo okay pa yung relasyon nyo sa Diyos. Hindi na. Hindi na. At ang sabi dito, kailangan mong gumising kasi may kailangan kang tapusin. Tingnan natin to, isa-isayin natin. Sabi niya, wake up, strengthen what remains and it's about to die. Kailangan may i-revive, may buhayin. Strengthen, palakasin mo daw, alagaan mo uli. Hindi kasi nating pwedeng isisi sa pastor, sa church o kanino mamang tao ang pagbagsak natin spiritually. You cannot blame other people or even your pastor or even this church na bumagsak ka spiritually. Tandaan mo, ang pagbagsak spiritually sinasadya yan. Sinadya mong hindi magbantay at sinadya mong pabayaan. Hindi aksidente ang pagbagsak ng tao dahil una, kaya ka bumagsak, pinili mong bumagsak. Are you still here? Kaya ang sabi sa atin, revive, strengthen what is remain. Ano pa bang meron sa atin? Sabi niya dyan, gumising ka. Kasi kapag gumising ka, may natitira pa. Pag hindi mo pinalakas, pwedeng mawala pa yan. Are you still here? I-revive mo, strengthen mo, palaguin mo uli, ilapit mo uli sa Diyos para ma-revive. Kaya nga sinasabi sa atin, may kailangan kang tapusin. Baka kasi may mga bagay na akala mo tapos na pero hindi pa. Pangalawa, ang sabi niya doon, remember therefore what you have received and heard. Number 2, pagkatapos mong i-revive, kaya ka gigising kasi kailangan may alalahanin ka din. Kailangan mong ibuhayin at alalahanin. Lagi nating tandaan, balik ka lagi sa dahilan bakit mo to ginagawa. If you lost your track, if you lost your purpose, balik ka uli lagi sa kayang gumawa nito, sa kayang umayos nito. Are you still here? Hello? Balik tayo uli lagi kay Lord. Kasi ang tunay na pag-aayos ay kung paano tayo kalapit sa Diyos. Dahil hindi mo pwedeng sabing inaayos mo yung relasyon mo sa Diyos pero ang layo mo kay Lord. Remember, sabi ng verse, remember therefore what you have heard. Remember therefore what you have received. Ano ba yung tinanggap mo? Bakit ba natin to sinimulan? Tandaan mo tong mabuti. Hindi utang na loob ni Lord na paglingkuran mo siya. Utang na loob natin yun sa Kanya na hinayaan niya tayong paglingkuran siya. Are you still here? Are you still here? Ulitin ko yun ha. Hindi utang na loob ni Lord na paglingkuran natin siya. Sa halip, utang na loob natin sa Kanya na payagan niya tayong maglingkod. Amen? Kaya nga tandaan natin yung nakakaalala kay Lord ng matindi ang nagiging productive. Pero yung nakakalimot kay Lord, nagiging unproductive. Hello? Pangatlo, sabi niya, kailangan mong gumising kasi may kailangan kang tapusin. Kailangan may i-resolve. Sabi niyo nga, resolve. Sabi niya doon sa verse, hold fast. Alright? Aminin natin, merong mga ugat na pinagmulan yung mga bagay na nagagawa natin sa buhay. Kaya pwedeng masolusyonan yung ibabaw, pero uulit-uli. Kaya ang sabi sa atin, kailangan i-resolve natin yung pinakaugat, kailangan bunutin. Kasi kahit gaano tayo kalapit sa Panginoon, kung merong hindi nare-resolve na pinakapuno
ng pinanggagalingan ng kasalanan natin, ng paulit-ulit natin ginagawa, o dahilan bakit tayo bumabalik-balik sa posisyon na yon, listen to me, hindi yan yung problema, nandun yung problema. Are you getting my point? Na pwedeng, this is the problem, but this is not the real problem. This is just the face of the problem, but this is the root of the problem. Kaya kailangan i-deal natin yung pinakaugat. Dahil kapag hindi natin na-resolve yan, uulit at uulit ang problema, darating at darating yan. Are you still here? Bakit hindi pa tapos? Bakit hindi matapos-tapos? Kasi may paulit-ulit na tumutubo, may paulit-ulit na bumabalik. Kahit ilang beses tayong makinig ng preaching, kahit ilang beses tayong umattend ng live retreat, kahit ilang beses tayong kausapin ni pastor, kahit ilang beses tayong lumapit sa Panginoon, hanggat hindi natin pinapa-uproot yung ugat, uulit ulit. You know what I'm saying? Hello? Kaya nga, ang sabi sa atin, mas i-deal, mas i-resolve natin yung pinakaugat. Hindi lang yung nasa taas. Hindi lang yung present. Bakit tayo pinapagising? Bakit kailangan gumising? Kasi may kailangan ayusin. May hindi pa tapos. Ang problema, hindi pa tapos, tumigil na. Huminto na. Number 4. Kailangan gumising kasi ang sabi doon sa verse, repent. Minsan, kaya ayaw natin gumising, ayaw natin bumangon, kasi may mga bagay na ayaw nating tanggapin. Tingnan mo ngayong katabi mo, natanggap mo na ba yan? May mga bagay na ayaw tayong tanggapin. Aminin natin, madami na tayong pinabayaan. Madami na tayong inabandon. Madami na tayong mga bagay na pinagkatiwala sa atin ni Lord pero di natin inayos. Are you still here? Kaya ang sabi niya dito, wake up, it's time to repent. Hello? So apat, para matapos natin yung trabaho na pinapagawa ni Lord completely, we need to wake up dahil sa paggising mo, una, dun mo lang marirevive, dun mo lang mariremember, dun mo lang din mariresolve, at dun ka lang din makakapag-repent. Paano pag di ka gumising? Paano pag di ako gumising? Ang sabi ng verse, but if you do not wake up, I will come like a thief, and you will not know what time I will come to you. Pag sinabi ng Bible na thief, ang dinidescribe niya dito, yung mga taong di kilala siya. So because you don't wake up, sabi ng Panginoon, I will come like a thief. You will never know na darating ako. I will come like a thief. At ginagamit niya lang yung thief sa mga pagan, sa mga walang relasyon sa Kanya. So ibig sabihin, pag hindi sila gumising, malayo talaga sila kay Lord. Bakit? May nagnakaw ba sa bahay niyo na sinabi niya, oy, mamayang gabi ha, pupunta ako sa bahay niyo, magnanakaw ako. Wala. So sinasabi niya dito, you will never know who God is and you will never know na darating na si Lord. At pag nalaman mo, wala na si Lord. Anong description ni Lord pag kilala siya? He will come as a groom because we are the bride. Are you still here? Sabi mo sa katabi mo, gumising ka na. Baka dumating si Lord. Andito pa po ba kayo? Tingnan mo nga yung katabi mo, nandito ka pa ba? Buhay ka pa ba? Amen? Pangatlo, number 3, wait continually. Sabi ng verse 4 to 6, yet, this is my favorite part, yet you have a few people in Sardis who have not spoiled their clothes. They will walk with me and dress in white, and they are worthy. The one who is victorious will, like them, be dressed in white, and I will not blot out the name of that person from the book of life. Will acknowledge that name before my Father and His angels, and whoever has ears, let them hear what the Spirit says to the churches. Darating si Lord. Sino dito naniniwala? Darating si Lord, so we need to wait continually. Patuloy ka lang maghintay. At dahil habang darating si Lord, hinihintay natin yung pagdating ng Panginoon. Sa pagdating ng Diyos, si Lord yung magsasabi, what is worthy, or this is worthy, and this is unworthy, or this is right, this is wrong.
At habang hinihintay natin yung pagdating na yon ng Panginoon, lagi nating piliin yung mga makakadiyos, mga godling bagay. Yung maglalapit lagi sa atin sa Panginoon. Kasi ang sabi ng Panginoon, those people who wait continually, ito yung mga nanatiling buhay. At ito yung mga nanatiling, mga totoong buhay. Ang sabi niya dito, merong remnant eh. Ibig sabihin, may mga natira daw sa lugar na yon na hindi sumunod sa takbo ng mundo ng panahon na yon. But there is also promise to the Lord for those people who will be victorious like them. Ito yung mga kausap niya na pwedeng gumising ulit at sumunod sa Panginoon. Ang sabi ng Diyos, they will dress in white. Those people who will wait continually, pagdating ni Lord, they will dress in white. You know what? In Roman Empire or culture, pag sinabi nating white garments, it's symbolized of high honor, purity, and righteousness. So pagdating daw ng Panginoon, pagdating daw ng Diyos, yung mga nanatiling buhay at piniling maging buhay, i-dress in white na Lord. It means of honor, purity, and righteousness. Kaya sabi ng Panginoon in Isaiah 61 verse 10, I will greatly rejoice in the Lord. My soul shall exult in my God, for He has clothed me with the garments of salvation, and He has covered me with the robe of righteousness. Kapatid, pag gumising daw, may reward si Lord. And this is white, dress in white. Pero pag hindi gumising, God will come like a thief. Pangalawa, sabi niya, will not blot out from the book of life. His name will not blot out from the book of life. Ibig sabihin, andun pa rin yung pangalan pag gumising. Pag nanatiling naghintay sa Panginoon. Pero yung mga hindi marunong maghintay, baka nabura. Sino dito gusto niyang manatili sa Panginoon? Kapatid, patuloy tayong maghintay. Amen? Tapikin mo nga yung katabi mo, sabi mo, tatagan mo pa. Amen? Pangatlo, ganda nito. Sabi niya, and they will be acknowledged before God and angels. When Jesus come as a groom, i-acknowledge niya lahat ng taong nanatiling buhay at piniling buhay para sa Kanya. Amen? Andito pa po ba kayo? Kung hindi man tayo na-acknowledge sa mundong ito, listen to me, when Jesus comes at pinili nating mabuhay at maging buhay hanggang sa pagdating niya, spiritually, listen to me, He will acknowledge us before God and the angels. Pang-apat, they will hear and so they will hear from God. Okay? Their ears will hear from God. Sabi, maririnig mismo nila yung pagdating ng Panginoon. Ganito daw yun eh. You will know that your spiritual life is alive kasi pag dumating si Lord, may sign. Maririnig mo yun. Pero kapag hindi mo kalala si Lord, there's no sign. Amen? Kaya minsan pag may mga ingay sa bahay namin, lumalabas ako, ito na ba yun? Diyan po ba kayo? Ito na ba yun? Wala pa, hindi pa pala. At sinasabi sa atin, hindi kahayaan ng Panginoon na maiwan. Tingnan mo yung katabi mo. Kapag marunong maghintay, hindi maiiwan. Amen? Tingnan mo nga yung katabi mo, ulitin mo ulit, pag marunong maghintay, hindi maiiwan. Hallelujah. Nang sinasabi sa atin, we will be conscious, we will all be aware na parating na si Lord. Pero, kapag hindi daw kilala si Lord, magugulat ka na lang, nakaalis na pala si Lord. Ay, naiwan ako. Are you still here? The question is, buhay ka ba? Amen? Kasi kapag buhay tayo, we watch carefully. Iingatan natin yung spiritual life natin. Aayusin natin yung spiritual life natin. Pag buhay ka spiritually, you are there, you will protect na hindi magkaroon ng crack. Are you still with me? Pangalawa, alam mong hindi pa tapos si Lord. Kaya ipagpapatuloy mo yung pinapagawa ni Lord at inaayos ni Lord sa buhay mo. Amen? Kapatid, habang nabubuhay tayo, lagi mong tandaan, hindi pa tapos si Lord. Hindi pa ending si Lord. Kaya kung may mga bagay pa na pinapaayos si Lord, daanan mo lang. I-revive mo lang. Amen? I-remember mo lang. Kasi madalas, ang problema sa ating mga tao, tayo yung nakakalimot.
Alalahanin mo lang uli, bakit mo to uli ginagawa? Bakit mo to ginagawa? Minsan, ang sagot sa taong nakakalimot ay paalala. Are you still here? And pangatlo, lagi mong tandaan, ang tunay na buhay spiritually, marunong maghintay. Patuloy na naghihintay. And this is my question for us today. Are you still alive? Amen. And if you're still alive, can we just close our eyes right now? Simulan mong kausapin ng Panginoon. Simulan mong kausapin si Lord. If He is still alive, if you are still alive or what. Pwede ka bang manalangin, pwede mong kausapin ng Panginoon. And hayaan mo lang si Lord sa gabing ito. Naniniwala ako, it is a good evaluation for us today. It is a good evaluation for us today na what? Na, God, taga lang. Ito ba yun? Okay ka pa ba dyan? Maayos ka pa ba dyan? Listen, church. It is good to pretend, but it will never last. So watch carefully. Watch carefully. Watch your spiritual life. After all, that is our responsibility. Responsibilidad mo na bantayan yung spiritual life mo. Kung bumagsak ka, kung bumagsak tayo, walang ibang sisisihin kundi ikaw. At kung mayroong hindi natapos na trabaho, baka tinulugan mo. Baka iniwanan mo. Baka binitawan mo. At kung hindi tayo makapaghintay kay Lord, baka hindi nga tayo naghintay. At may problema sa atin pag gano'n. Church, hindi natin alam kung kailan darating uli si Lord. Hindi natin alam kung kailan darating ang Diyos. Pero ang sigurado, darating si Lord. And so right now, I want you to have a personal prayer sa ating Diyos. Kamustahin natin yung spiritual life mo? It's between you and God. Kamusta yung spiritual life mo today? How's your relationship with God? Kamusta yung relasyon ninyo natin? Kamusta yung relasyon natin sa Diyos? Kamusta yung ginagawa ni Lord sa buhay mo? Kamusta yung ginagawa mo para kay Lord? Tapos na ba? O tinigilan mo na? Kamusta yung paghihintay natin, pag-aabang natin sa Panginoon? And I want to tell you, mabuti si Lord. And it is a good reminder for us today na i-check natin to lahat. Kahit kailan, di tayo iniwan ng Panginoon. Kahit kailan, di tayo pinabayaan ng Panginoon. So why not? We respond to the message of the Lord. And it's time to allow Him, to allow God to talk to us. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin, Panginoong Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay. Pwedeng tatayo tayong lahat. Ikaw will just worship the Lord tonight and say it. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin, Panginoong Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay. Come on. Pwede mo bang pasalamatan ng Panginoon sa gabing ito? Sa lahat ng panahon, Diyos ka. Di ka iniwan, di tayo pinabayaan. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin, Panginoong Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko. And this is the challenge for us tonight. Kapatid, isang magandang bagay na we learn to watch our spiritual life carefully. But again,
Kapag hindi natin kaya mag-isa, you can ask help. Kasi pag hindi ka humingi ng tulong, pride yan that will cause a crack. And another thing, kaya ka nandito ngayon, sa oras na to, isa lang ang sigurado ko, hindi pa tapos si Lord sa buhay mo. And ilang beses na tayong tumalikod, ilang beses na tayong bumagsak, ilang beses na tayong umayaw. But the good thing about our God, binibigyan niya tayo ng pagkakataon na maaari naman sana na ngayong taon ipatapos natin kung anong dapat tapusin ni Lord sa buhay mo. Number 3, di ko alam kung kailan darating si Lord. Pero dalangin ko na kapag dumating siya, madatnan niya tayong naghihintay, patuloy na naghihintay. And if this is your prayer, can you just raise your hands to the Lord right now? Come on. Kung sinasabi mo na ngayong taon, it's time to watch carefully, to work completely, and to wait continually. If this is your prayer, come on, just raise your hands to the Lord. And simulan mong ialay ang buhay na yan sa Panginoon. Simulan mong sabihin sa Diyos na sa lahat ng panahon, sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. come on, Sa lahat ng di nagbago si Lord, di nagpabaya si Lord. Para sa amin, Panginoong Jesus, purihin ka, dakilain ka sa buhay. Come on, let's declare. Say it to the Lord. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin, Panginoong Jesus, purihin ka, dakilain ka sa buhay. Minsan pa, ko. sabihin mo to sa Panginoon. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin, Panginoong Jesus, purihin ka, dakilain ka sa buhay ko. Ngayong oras na to, I believe the Lord is in this place. If you will aware of it, and I know for sure the Lord is speaking to you, kapag may crack, pinapa-repair. Kapag may hindi tapos, tinatapos. At kapag kailangan maghintay, dapat maghintay. And I believe that the Lord is in this place today. Hayaan mong i-repair ni Lord kung ano ang crack. At hayaan mong tapusin ni Lord yung hindi pa tapos. At hayaan mong tulungan, samahan ka ni Lord maghintay hanggang sa panahon na yon. Kapatid, naniniwala ako na ngayong gabi na to, nandito ang Panginoon at handang mag-ayos kung ano ang sira at kung ano ang hindi tapos at kung ano ang dapat tapusin. And allow the Spirit of the Lord to go with you, daanan, hawakan, yakapin ka. And while we're waiting, habang ginagawa natin to, habang hinihintay natin to, hinahayaan natin ang Panginoon, I want you to open your hearts to the Lord. Allow the Spirit of God, allow the Holy Spirit to repair yung crack sa spiritual life ng buhay mo. Hayaan mong tapusin ni Lord yung hindi pa tapos at hayaan mong tulungan ka ni Lord maghintay. And as you open your heart, the Spirit of God is in this place. Pa-repair tayo, magpabuo tayo sa Panginoon, magpatapos tayo sa Panginoon. At habang ginagawa natin to, pwede ba sa mga oras na to, lahat tayo sa lugar na to, luluhod sa presensya ng Diyos
If you are willing, if gusto mong magpabuo, hayaan mong buuin ka ng Diyos. Hayaan mong samahan ka ng Panginoon. Come on, church. Come on. Ang Panginoon ay di nagbago, di nagkulang. Come on. Sa lahat ng Hayaan mo ang Panginoon. Hayaan oras, mong Espiritu ng Diyos para na sa buuin tayo amin, Panginoon Hallelujah! Jesus, purihin ka, dakilain ka sa buhay ko. Kapatid, nagsisimula si Lord mula dito sa harap hanggang sa likod. Nire-repair ka ni Lord, inaayos ni Lord. And allow the Spirit of God, don't resist it. Huwag mong patigasin yung puso mo. Huwag mo ding i-resist yung gagawin ni Lord sa buhay mo. Come on, church. Come on, come on. The Holy Spirit is here. Hindi tayo nagmamadali. Naniniwala ako, may binubuo uli si Lord. May nire-repair uli si Lord. Thank you, God. Thank you, God. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, God. Thank you, God. Thank you, God. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. The Spirit of the Lord is in this place right now. Come on, come on. May binubuo ang Panginoon. May isang malaking crack na inaayos ang Diyos. Meron ding maliit na crack na inaayos ang Panginoon. But listen to me. Huwag nating hayaan ng crack na to na maging dahilan para lubusang mawala at mawasak kung ano ang natitira. Allow the Lord to revive. Allow the Lord to help you to remember and to resolve. And the Lord is leading you to repent. Hura kandara babaya kandara bababayande. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Come on, come on, come on, come on, come on. This is between you and God. Ikaw lang to at sa Lord. At ikaw din ang nakakakilala sa sarili mo. Ikaw lang din ang nakakaalam sa sarili mo. Come on, come on, come on. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Kurandara bababaya kandara raya kandara bababaya kandara. Huwag nating hayaan ang taon na to na magpapatuloy na hindi ka nagpapabuo sa Panginoon, na hindi ka nagpapaayos sa Diyos. Huwag nating hayaan ang taon na to na hindi muli matatapos yung pinapagawa at ginagawa ni Lord sa buhay mo. Huwag matapos ang taon na to na hindi ka maghihintay sa Panginoon, sa kalooban niya, sa nais niya. Search, mamamatay ang hindi magpapaayos, hindi magpapabuo. Kasalanan natin if our spiritual life will die kasi pananagutan natin yun. So today, allow the Spirit of God. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, God. Hayaan mo ang kamay ng Panginoon ang yumakap sa'yo, ang umayos sa'yo. Hura kandara bababaya sikara bababayande. Hallelujah, 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 Lord, hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus, thank you, Jesus. Hura kanda sikara bababayande. Oh God, oh God. Hallelujah, 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 hallelujah. Sige, kausapin mo, Panginoon. Inaayos ng Panginoon yung mga crack na yan. Sinasabi ng Diyos, repent for the kingdom of heaven is near. Hallelujah. At kami nagpapasalamat sa iyo, O Diyos, sa gabi pong ito na binigyan po sa amin
na napakagandang mensahe, O Diyos, sa buhay ng bawat isa. Salamat, Panginoon, sa paghahanda mo sa amin. At sa gabi po ito, Panginoon, pinatutunan mo palagi sa amin. Dahil sa mga salita mo, lagi mo pinapaalala sa amin, Panginoon. Hindi ka tumitigil sa aming mga buhay. Yung pag-ibig mo, ang conditional. Hallelujah. Come on. Repent, for the kingdom of heaven is near. Malapit nang dumating ang Panginoon. The night is coming and no one can work. Malapit na yung dilim, at sa dilim na yun, hindi na tayo makakagawa para sa Panginoon. But thank you, Lord, for this opportunity, for this another chance na binigay mo po sa amin, bagamat maraming ginagawa yung kaaway sa aming mga buhay ng mga panlilito, panggugulo sa amin, para hindi ka namin mapapurihan, hindi ka namin patuloy na masamba, hindi ka namin patuloy na maluwalhati, hindi ka namin patuloy na mapagsilbihan ng gusto, maibigay namin ng lahat para po sa iyo, maraming distraction. But tonight, Lord, we repent. Narito yung puso namin, Panginoon. Ano man ang gesture na aming panalangin, kami nakaluhod, kami nakaupo, kami nakatayo, Panginoon. Pero Lord, isang bagay na sinisigurado namin sa gabi pong to, Panginoon, ng aming puso, nakaluhod po sa iyo. At sasabihin po namin, Panginoon, malayo sa iyo, wala kaming magagawa, Panginoon. At narito kami sa gabi pong to, nagpapasalamat sa iyo sa kadakilaan ng pagmamahal mo sa buhay ng bawat isa. Na minsan, madalas sinasabi namin, hindi kami karapat-dapat sa iyo, Lord. But thank you for our Lord Jesus Christ. For Jesus Christ is our righteousness, Lord. Ang damit ng katwiran mo, Jesus, ang siyang patuloy na pinalabal mo sa amin. Kaya Lord, every time na nakikita mo kami na lumalapit mo sa iyo, humingi ng tawad sa iyo, ang nakikita mo sa amin, hindi yung kasalanan namin, kundi yung balabal ng aming Panginoon Jesus sa aming mga buhay. At yung po aming iniiyak sa gabi pong ito. Ito po aming pinagpapasalamat po sa iyo ng buong puso. And we can say, Lord, hallelujah, we praise you. We can say we glorify your name. We can say we exalt your name, Lord. Hallelujah. Salamat sa kadakilaan ng iyong pagmamahal sa amin, Panginoon. Na bagamat kami hindi karapat-dapat, so ginawa mo kaming karapat-dapat, Panginoon. And we declare, Lord, tonight sa aming mga buhay, that you are our righteousness in the mighty name of Jesus, O God. Maging sa pagkakataong to, na kami dinala mo sa lugar pong to, Panginoon, isang malaking tagumpay sa aming mga buhay sapagkat, Lord, buhay pa kami. Buhay pa kami na narinig namin na yung salita. Bagamat maraming ginawa ang kaaway sa amin pa, hindi kami makapunta sa lugar pong to, but thanks be to God who give us the victory in Christ Jesus. At masasabi namin pa noon, at patuloy namin dinideklara sa gabi pong to na kaming lahat ay mananagumpay, Panginoon. That we are all victorious in the name of Jesus. Bagamat aming mga flesh, ang aming mga katawan pagod, Lord, may nararamdaman, nangihina. But you said in your word, the flesh is weak, but the spirit is willing, Panginoon. At inuutusan namin ang aming mga kaluluwa, Panginoon, to bless the name of Jesus. Let everything that has breath praise the Lord. Hallelujah. Lahat ng may hininga, sabi mo, praise the Lord. Sabi natin, purihin ka, Panginoon. Say it, hallelujah. For there is a power in praise. There's a power of praise. May kapangyarihan sa pagpupuri sa Panginoon. At habang tayo nagsumisigaw ng hallelujah, habang sinasabi mo, purihin ang Panginoon, in lahat ng mga walls na yan, na ginagawa ng kaaway,
para maging hadlang na hindi ka makalapit sa Panginoon. Ginigibato ng Panginoon sa atin as we praise our God, as we worship our God, as we say hallelujah, praise the Lord, hallelujah, 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 hallelujah. Kulang pa lahat ng aming tinig, Panginoon. Kulang pa ang aming lakas, O Diyos, para di ka namin purihin, Panginoon, sapagkat napakabuti mo sa aming mga buhay, Panginoon. Hallelujah! 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 Hallelujah, O God! Yes, inaayos mo, Panginoon, maging sa aming pamilyang ito, sa Royal Iba Church, Panginoon, Lord, ang aming mga buhay, Panginoon. Inaayos mo, Panginoon, aming mga puso. Panginoon, ikaw lamang higit nakakaalam na aming mga puso. You know everything. Maging aming mga puso. Ang nilalaman nito, Panginoon, kung mayroon pang nakitang any wickedness that you can see in our hearts, Panginoon. Hallelujah. Na siya nagiging hadlang upang hindi kami patuloy na makaalaguwa sa iyo. Hindi kami patuloy na maging malaya sa iyo, Panginoon, na ikaw ay aming paglingkuran. Lord, we forgive us. Forgive us, O Jesus. Hallelujah. We confess with our mouths, Lord, our sins in the name of Jesus, O God. And Lord, charity begins at home. Kung ang aming pamilya, Lord, ay merong kaguluhan dahil hindi nagiging maayos kami, Lord, sa iyo, Panginoon, sa iglesia pong ito, kaya Lord, kami po'y sama-samang lumalapit sa iyo na humingi ng tawad po sa iyo, Panginoon. Lumuluhod po kami sa iyo, Panginoon. At pinapaayos po namin sa iyo ang aming mga puso, Panginoon. Hindi kami titigil sa gabi pong ito na, Panginoon, meron kang nakikitang karumihan sa aming mga puso. Kaya dakilang Diyos, narito po kami sa gabi ito. Lord, pinibigay po namin sa aming mga puso. Cleanse our hearts. Cleanse our minds, Panginoon. Marami kang gagawing magaganda sa iglesia po ito, Panginoon. Pero kung may nakita kang, Lord, kasalanan sa aming mga puso, Lord, magigihad lang to para di mo pagpala iglesia pong doya, Lord, sa Royal Iba Church, Lord. Hallelujah. Narito kami na iyong mga mananalangin, Panginoon. Lumalapit po sa iyo at humingi ng tawad sa iyo, Panginoon. Turuan mo kami, Panginoon. Bigyan mo kami ng kalakasan. Bigyan mo kami ng karunungan na kami maging mapagbantay sa aming spiritual life, O God. Yung aming pagkikipag-usap sa iyo, sa kabila ng mga kabisihan, sa kabila ng maraming mga kaabalan sa aming mga buhay. Lord, bigyan mo kami ng isang isip, ng isang puso, nakasentro lamang sa iyo at gusto naming unahin ka lagi sa aming mga buhay, Panginoon. Lagi mo akong bigyan ng time para makapanalangin sa iyo, tumawag po sa iyo, Panginoon. Lord, mabasa namin ang mga salita mo. Yung mga pangako mo, Lord, lagi namin mapanghawakan, O Diyos. Hallelujah, hallelujah, sapagkat alam namin ito lamang tanging susi. Ang panalangin, ang pakikipag-usap po sa iyo, Panginoon. Ang mga salita mo lamang ang tunay na magbabantay sa aming mga buhay, maging sa aming spiritual life, O God. Hallelujah, 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 hallelujah. At alam namin hindi magiging mahirap ano ng mga bagay na iaatang mo sa amin ng mga responsibilidad para mapaglingkuran ka namin sa anumang kapamaraan na mo na nais mo, O Diyos, sa iglesia pong to, God. Hallelujah. Panginoon, kung aming relasyon sa iyo, Panginoon, ay maayos, O God. In the name of Jesus, in the name of Jesus. Hallelujah. Oh, Rabakaya Sikarabakandara 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 Sikarabande Shikarabaraba Sikarabaraba 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 Sikarabarabande Hurabaraba Sikarabaraba 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 Sikarabande. Holy Spirit, come in this place. Fill us with your Holy Ghost, oh God.
Puspusin mo kami ng kapangyarihan nagmumula sa iyo, Panginoon. We receive you, Holy Spirit, O God. We receive you right now. Fill us, Lord. Give us strength, O God, na nagmumula po sa iyo. Upang lahat ng mga bagay na nais pong gawin sa iyo, mahirap man ay magawa po namin, Panginoon. Hindi namin ito magagawa without the presence of the Holy Spirit, O God. Sapagkat kung di namin maramdaman ang iyong banal na presensya, Panginoon, ang banal na Espiritu Santo mapanom, mabutang mamatay na kami, Panginoon. Sapagkat we cannot live without the presence of the Holy Spirit. That's why, Lord, we are here. We need the Holy Spirit. We need the infilling of the Holy Spirit. Empower us tonight. Empower us tonight, Lord. Palakasin mo kaming lahat, Panginoon, sa lugar pong to. Hindi kami lalabas sa lugar pong to na hindi namin taglay ang kalakasang nagmumula po sa iyo, Panginoon. Your divine strength in the mighty name of Jesus, O God. Kalahat ng gawa ng kaaway, hindi magtatagumpay sa amin if we are filled by the Holy Spirit. If we are filled by the Holy Spirit, hurra karararasi ka naman. Shikara baba baba sigara baba baba ande. Shikara ra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 . Shikara baba baba shikara baba baba sigara baba ande. Shikara baba baba shandar banda. We thank you, Lord. We receive your strength na nagmumula po sa iyo, Panginoon. Pinapalakas mo ang buhay ng bawat isa. Physically, emotionally, Lord. Kung may nakitang sugat ang puso, Panginoon, pinapagaling mo to, Panginoon. Kung may nakita mga unforgiveness, Panginoon, sa buhay ng bawat isa, Lord, right now, ina-approve mo to sa aming mga puso, Panginoon. Hindi namin kailangan ng ganitong uri ng Espiritu sa pangalan ni Jesus. And with the help of the Holy Spirit, help us, Lord. Help us, help us. Holy, Holy Spirit, we acknowledge you. We acknowledge your presence right now in this place. For the Lord is here. For the presence of the Lord is here. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 Panginoon. At dinadalangin namin sa gabi pong to, any conflict na nakikita mo sa iglesia pong to, enemy's behavior, instability, dysfunctional in the name of Jesus, Lord. We rebuke it right now in the mighty name of Jesus, O God. Even disunity sa iglesia itong to, Panginoon. Bagamat iba-iba ang lahi namin, Panginoon. Iba-iba yung pamilya na aming pinagalingan. But Lord, we have same denominator. None other than our Lord Jesus Christ. Kaya mo kami i-unite, Lord. Sa pag nakita mo sa amin ng unity in this place, in this church, Lord, ang blessing dadaloy sa buhay ng bawat isa sa iglesia pong to. Maging Panginoon ang pinakahiling namin na alam naming mabigat, walang bagay na mahirap po sa iyo, Panginoon. Mga aming sambahayan na inihingi sa iyo, Panginoon. Gaano man ito kalaki, sinabi na yung salita, behold, I am the God of all flesh. Is there anything too hard for me to do? Wala, Panginoon. Lord, nakikita mga anak mo rito, narito, Panginoon, na humiling sa iyo, nagbibigay ng panahon sa iyo, Panginoon. At kami sama-sama na nag-unite sa panalangin pong to, Lord. Lord, ibubuhos mo, Panginoon, ang pagpapala, O Diyos, sa iglesia pong to, Panginoon. Ang aming sambayanan, ibinigay mo na, Panginoon. Lord, maging ang mga activities, Lord, ang mga discipleship, palalaguin mo, Panginoon. Magdadala ka ng maraming mga kaluluwa sa lugar pong to sa pangalan ni Jesus, O God.
Hallelujah, sapagkat ang sabi ng salita, kapag ang pangalan mo'y tinaas sa isang lugar, ikaw magdadala, Panginoon, ng maraming tao sa isang lugar. Kaya Lord, sa iglesia pong to, ang tinataas namin walang iba kundi ang pangalan ni Jesus, oh God. Kaya Lord, you will draw all men, Lord, and we will be amazed. Ma-amaze kami sa mga patuloy mong gagawin sa iglesia pong to, God. More miracles, Lord. Hallelujah. Maraming himala, maraming mga pagpapala, maraming mga amazing works ang gagawin mo sa iglesia pong to, God, in the mighty name of Jesus, oh God. At dalangin namin, Panginoon, hallelujah. Himahin din namin natatapos pa na gawain namin para po sa iyo. Matapos po namin to hanggang sa muli kang dumating, Panginoon. At dalangin namin maabutan mo po kami sa muling pagbabalik, Panginoon, na hindi ka isang magnanakaw sa aming mga buhay, kundi pang na isang bisita sa amin, Lord, na ini-expect ka namin, Panginoon, sapag kaming lahat, Lord, ay maaabutan mong matapat na naglilingkod po sa iyo, Panginoon. Ito po yung aming dalangin, Panginoon. Maabutan mo ang buhay ng bawat isa sa iglesia pong to, Panginoon, na matapat na naglilingkod po sa iyo. Hallelujah. Hallelujah. We claim it. Come on, let's claim. Declare that we claim it. We claim it, Lord. Kine-claim po namin, oh God, in the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus, oh God. Hallelujah, oh God. We wait patiently, Lord, unto you. Hihintayin ka namin, Panginoon, hanggang sa dumating ka, oh Diyos. Tulungan po kami na totoong maghintay sa iyo. Alisin mo yung mga kainipan sa aming mga buhay, O God. Bagkus, O Diyos, makapaghintay kami sa muli mong pagbabalik. At ito po yung aming covenant, Panginoon, sa gabi pong to. Wala kang iiwan kahit isa. Maging sa lahat ng mga mahal namin sa buhay. Hindi ka po babalik ng mga mahal namin sa buhay, Panginoon, ay di makakakilala sa iyo, Panginoon. Kaya this night, Lord, patuloy namin dinadalangin ang kaligtasan ng buong pamilya po namin, O God. Lord, saturate your words, O God, saturate with your words, O God, ang aming pamilya, Panginoon. Makakilala ka nila, Panginoon. Katukin ka ng mga puso. Gumamit ka, Panginoon, ng maraming tao para sa kanila, para ibahagi na yung salita. At kung kinakailangan kami ang gamitin mo, Panginoon, bigyan mo kami ng boldness to share your words, oh God. Bigyan mo kami ng kakayahan, ng kalakasan, Panginoon, na patuloy silang bahagi na yung mga salita, Panginoon. At naniniwala kami, Panginoon, ang bawat salita na kanang marinig, Panginoon, dahil ang salita may makapangyarihan, hindi babalik sa iyo to nang walang kabuluhan, Panginoon. At naniniwala kami na ng palataya, lahat ng aming mga mahal sa buhay na narinig yung mga salita sa muli mong pagbabalik o sa kalang kamatayan, Lord, ay hindi imposible, hindi sila pupunta sa iyo, Panginoon, at sila ay makaka-receive ng buhay na walang hanggan na nagmumula po sa iyo. We claim it in the name of Jesus. Claim it, kapatid. Declare that as for me and my household, we will serve the Lord. Na ikaw at ang buong sambayan mo kay Jesus lamang maglilingkod in the name of Jesus. Kaya Lord, go with our families. Lord, bisitahin mo ang aming mga mahal sa buhay. Yung iba hindi kasama yung mga mahal sa buhay, malayo sila. But we can reach the unreachable sa pamamagitan ng panalangin. Namumuho na kami sa gabi pong to ng panalangin para po sa kanila. Abutin mo ang aming mga mahal sa buhay. Lord, kumilos ka, gumalaw ka sa kanilang mga buhay. Bisitahin mo sila. Kumatok ka sa bawat pintuan, Panginoon, ng mga pamilya, ng mga lungkod mo, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, sa patunayan mo, Panginoon, na hindi ka muling magbabalik, na hindi sila makakakilala po sa iyo. At Lord, wala na kaming aalalahanin doon at kine-claim na po namin to, O God. Malayo man sila, dinadalangin namin na sila patuloy mong ingatan. Yung usa sa mga aksidente, sa mga trouble, sa mga mabibigat na mga problema, Panginoon, i-spare mo sila. Biyayaan mo po sila. Yaman kaming lahat ay narito na nanalangin po sa kanila. Alam namin kumikilos at gumagalo ka sa kanilang mga buhay.
Patuloy mo silang pinapalakas. Patuloy mo silang pinapagaling. Patuloy mo silang iniingatan, Panginoon. Hura babababa, sikara bararaba sanda kes. Panalangin mo ang iyong pamilya. Wala ibang manalangin sa kanila kundi ikaw. Ikaw na siyang mag-i-intercede sa kanila in behalf of others, in behalf of your family members. At kung kinalang banggitin mo ang bawat member ng iyong pamilya, banggitin mo and claim it the salvation in the name of Jesus, O God. At Lord, ang kanilang pag-iingat, O Diyos. Lord, ang magandang kalusugan and continue to meet their financial needs. Lord, naniniwala kami, Panginoon, you are a great provider. Kami, personal, naranasan po namin yung Panginoon. Walang-wala na. Pero pag tumatawag po kami sa iyo, kailan hindi mo kami binibigo. Pag nakikita mo, Panginoon, nagtatapat po kami sa iyo. Minsan hindi nga kami tapat. Pero pinagpapala mo po kami, Panginoon. Thank you, Lord, for meeting our needs. Thank you, Lord. Buhay pa kami, nakakakain pa kami, malakas pa kami, Panginoon, nakakapunta pa kami ng church. Gayong pamandalangin namin, ang pagpapalang punto'y dumaloy, Panginoon, sa bawat member ng aming mga pamilya. Kamahal-mahal man sila o hindi, Lord. Hallelujah. Dalangin namin dumaloy ang pagpapalang pinansyal sa kanilang mga buhay. Ang sino mo nangangailangan financially, Lord, meet their needs in the name of Jesus, O God. Lord, dumaloy ang unity, ang pag-iibigan. Kung walang pagpapatawad sa buhay ng bawat isa, sa bawat pamilya, nagkakaroon ng mga kaguluhan, Lord. Dalangin namin ang pag-ibig ng aming Panginoon Jesucristo ay dumaloy sa kanilang mga buhay. At sila'y magkaisa na, Panginoon. Sila, Lord, ay mag-ibigan sa isa't isa, Panginoon. Sabi na yung salita, let love be our greatest aim. Lord, ito yung ina-aim namin, Panginoon, sa aming mga buhay. Ang pag-ibig na nagmumula po sa iyo. At ang pag-ibig mo yan na nagmumula po sa iyo, ang ina-aim din namin para sa aming pamilya, Panginoon. Ingatan mo ang mga magulang. Turuan mo sila maging magulang, Panginoon. Magkaroon sila ng banal na takot po sa iyo. Makakilala ka po nila, O Diyos. Manguna po sila, Panginoon, para sa pagbabahagi na yung mga salita. Sa mga anak, bigyan mo ng patuloy na paggalang sa kanilang mga magbuhay. Ipaalala sa mga anak, Panginoon, ang sikreto ng mahabang buhay. Mula sa iyong salita, igalang ka ng mga magulang. Masama mo na mabuti ka ng mga magulang, hindi man na nagugustuhan. May mga bahay na hindi na nagugustuhan sa kanilang mga magulang. Pero ang sinabi mo, Panginoon, sa iyong mga salita, igalang mga magulang upang mabuhay ng matagal. Lord, bisitahin mo ang aming mga mahal sa buhay, Panginoon. At kung paano mong binisita, Panginoon, ang iglesia pong to, Panginoon, at inayos mo yung mga crack na siyang pwedeng hindi magbigay ng walls, O God. Lord, alam namin, iingatan mo rin ang aming mga mahal sa buhay. Ini-entrust po namin sila, Panginoon, sa iyo, O God. Hallelujah. 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 Come on, say it, hallelujah. Siyo kanta mo rin sa Panginoon, say it, hallelujah. Hallelujah. We praise you, Lord. We glorify your name, O God. Hallelujah. Let's continue in the atmosphere of worship and prayer right now. Hallelujah. 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 We worship you, God. We magnify your name, Jesus. Hallelujah. Handarabaya shikarababa. Lord, I pray for all daughters, all sons, lahat ng anak na nandito ngayon. Lord, be the father and mother to us. We need you. We need your guidance. We need your teaching. We need your directions. We need your directions. We need your teaching. We need your guidance. We need your teaching. We need your directions. We need your teaching. We need your directions. We need your teaching. We need your directions. We need your directions. We need your teaching. We need your directions. We need your teaching. We need your directions. We need your teaching. We need your directions. 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 We need your direc
read your word, God. Kailangan po namin sa buhay namin ito. At ayaw po namin mabuhay sa pamamaraan namin. Gusto namin, Panginoon, mabubuhay kami, lalakad kami sa pamamaraan na gusto mo sa buhay namin. We ask you, Panginoon, to be the Father of all the fatherless and be the mother of all the motherless, God. God. God's love is overflowing in this place. Just receive the love coming from the Lord. Oh God. Handaraya shikarababa, handarabaya shikarababa. Hayaan mo na iparamdam sa iyo ng Panginoon yung yakap, yung pagmamahal ng Diyos sa iyo. Hayaan mo na sa oras na ito, manatili ka dun sa pagmamahal ng Diyos na nagko-cover ng lugar na to. Na nag-overflow sa lugar na to. Hallelujah. 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 Shikarababa. Shikarababa. Handarabaya. Shikarababa. Handarabaya. Shikarababa. Can we all stand, church? And as you stand up on your feet, allow yourself to worship the Lord with all yourself, with all your heart, with all of you, with all your spirit. Loosen up, church. Pour out your heart in worship. Pour out your heart in the Lord. Do not harden your heart, says the Lord Almighty. Because He is gentle. He is warmed. He has a tender heart. Do not harden your heart, says the Lord. Jesus. Jesus. Come on, come on, come on. On your own words, on your own self. Come on. Open your mouth, church. Start to worship, start to adore, start to say good things about God. Start to magnify His name, start to glorify His name. Come on, come on. Loosen up, church, loosen up. Loosen up, oh God. The Spirit of God is leading us this day. Andaraya Andaraya The Lord is here. The Lord is here. The Lord is here. The Lord is here. Open your mouth. Open your mouth and start your heart to be poured out in worship. Pour out your heart in worship right now. Hallelujah. Hallelujah. Kung paano mo papurihan ng Diyos secretly on your own, you can do it right now. Malaya ka, malaya ka. Malaya ka na magbigay ng papuri sa Diyos ngayong oras
Jesus' name. Oh, church, 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 church. Listen, listen. The Lord is here. So now glorify His name, magnify His name, adore His name right now. Dahil wala po tayong ibang gagawin kundi itaas ang ngalan niya, papurihan siya, luwalhatiin siya. Dahil He deserves your praises. He deserves your honor. He deserves all the things na dapat ibigay sa Kanya. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Wag kang mahiya. Wag kang mahiya. Allow yourself to worship Him. Allow yourself, allow your heart to be poured out right now in worship. Oh God. Oh God. Hallelujah. 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 If you know how to speak in spirit, if you know how to pray in the spirit, the Lord is here. The Lord is here. You can. You can. You can. You can believe in the power of the Holy Spirit right now. Believe in His touch. Believe in His gentleness. Believe in His power. Believe in the fire of the Holy Spirit. Shikana handarabaya shikarababa. Handarabaya shikarararararara. Oh, tongues of fire from the Lord pour out. Oh, tongues of fire from the Lord pour out. Shikana na 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 re. Shikana na 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 he. Shikana na 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 ra sikara ya 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 ya. Sikara ra ya 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 ya. Andaraya shikarara rarara undaya sikenana henderaya u andarabaya sikenara. Satisfy yourself, satisfy your soul in worship. Oh Jesus, Jesus, hallelujah, hallelujah, woo, hallelujah. Hallelujah. Oh God, we worship you. We adore you, Jesus. We glorify your name, Lord. Renew us. Restore us, God. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise be your name, God. Papuri sa'yo. Papuri sa'yo. Karapat-dapat kang papurihan. Karapat-dapat kang sambahin. Dakilang Diyos. Ang Diyos na kataas-taasan. Wala kang katulad, O Diyos. Wala kang katulad. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, di ka nagbabago, O Diyos, noon, ngayon, at magpakailanman, O God. Hallelujah, hindi ka po nagbabago, hindi ka nagkukulang sa bawat isa. Nananatili kang sandigan namin. Nananatili kang matibay na buog ng bawat isa. Nananatili ka, Panginoon, sa bawat isa. Lord, sumasama ka sa panahon na kami ay nahihirapan. Sumasama ka sa panahon na kami ay, Lord, nasisiyahan, O Diyos. Lord, you can celebrate with us and you can cry out to us with us, O God. Lord, salamat po, Diyos. We adore you, Lord. We adore you, Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, we glorify your name. We glorify your name. Ooh.
you, God. We praise you, Lord. We praise you, Lord. We glorify your name. Hallelujah, church. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ooh, hallelujah, 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 hallelujah. You know what, church? You know what? You need the Lord. You need the Lord. We need the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Kailangan natin ng Diyos sa buhay natin. Hallelujah. 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 Oh, praise you, Jesus. Praise you, God. Purihin ka. Purihin ka, O Diyos. Purihin ka, O Diyos. Oh God. Continue in the atmosphere of worship, church. Ikaw ang haring nagmahal. Hallelujah. Oh God. Oh God. Ginawa mo Sing this song with all your heart, with all your soul, with all your spirit. at wagas. O Diyos, wala nang papantay sa kabutihan mo. Ang ngalan mo'y itataas sa buhay ko. Sundin ang loob mo. Sundin ang loob. Lord, hindi yung loob namin, pero yung loob mo. Sa lahat ng panahon. Sa lahat ng panahon. Awitin mo para sa Lord. Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras. Hear this worship, God. Para sa amin. Panginoong Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko. Minsan pa po awitin natin yung song. Come on. Maging matamis ka sa Panginoon ngayong gabing ito. Oh God. Oh Diyos, wala nang pantay sa kabutihan mo. Ang ngalan mo'y itataas. Ang ngalan mo'y itataas sa buhay ko. Sundin ang loob mo. Iparinig ang nais mo. Sa lahat ng panahon. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus,
minsan ba, Nakilain ka sa sa lahat buhay ng panahon, O Diyos, na natili kang Diyos sa sa bawat isa. lahat ng panahon. Diyos ka Diyos ka sa sa akin. sa lahat ng oras. Nariyan para sa amin, Panginoong Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko. Di nagbabago. Di nagbabago, Diyos ka sa amin, tanging sandigan, nariyan para sa amin, Panginoong Jesus, maghari ka, magliwanag ka sa buhay ko. Di nagbabago. Di nagbabago, Diyos ka sa amin, tanging sandigan, nariyan para sa amin, Panginoong Jesus, maghari ka, magliwanag For the last time, ka sa buhay di nagbabago. ko. Nagbabago, Diyos ka sa amin, tanging sandigan, nariyan para sa amin, Panginoong Jesus, maghari ka, magliwanag ka sa buhay. Hallelujah. Lord, we thank you for your word. We thank you for your presence, God. Lord, dalangin po namin na sa oras na ito, Lord God, continue to work in us, oh God. Lord, tulungan mo kami na mag-watch carefully sa bawat nangyayari sa buhay namin, oh Diyos. And Lord, piliin ka lagi sa buhay namin. Ikaw lagi yung piliin ng buhay na meron ito, O Diyos. Tulungan mo kami na maging mapagbantay po, O Diyos. And Lord, we pray also na kapag tatrabaho kami sa iyo, gagawa kami sa iyo, Lord, may we work completely in your name. Not on our name, God, pero lagi in your name. In your name. In your name, Lord. Hindi sa kung ano kami, pero kung sino ka sa buhay namin, O Diyos. Kung ano ka sa buhay namin, Panginoon. Lord, hindi kami ang matanyag. Ikaw ang matanyag sa buhay namin. Hindi kami ang mabigyan ng parangal. Hindi kami ang maluwalhati. Pangalan mo lamang, O Diyos, ang maluwalhati sa buhay namin, O Diyos. And Lord, as we are working completely to you, Lord, bigyan mo kami ng endurance to wait continually. We believe on that day. We are all waiting for that day, God. That on that day, all of us, Lord, isasama mo kami sa langit na bayan. No more pains. No more hardships. No more hurts. Only your presence is enough, God. We are waiting for it, oh God, patiently. Give us endurance to wait until the end, Panginoon.
Give us the endurance, God. And Lord, dalangin ko po sa 3 araw pa ng prayer and fasting. Lord, mas maranasan ka namin, mas matunghayan namin ang kadakilaan, mas maramdaman namin ang presensya mo, ang pagmamahal mo, O Diyos, sa bawat isa. And Lord, palakasin mo po kami habang kami ay nag-aayuno sa iyo, habang kami ay nananalangin sa iyo, O Diyos. Palakasin mo po kami physically, spiritually, O God. Lord, ikaw po, Panginoon, ang hahawak namin this year. That's why, God, we are committing ourselves to you in this prayer and fasting, Lord God. Salamat po sa ginagawa mo. Salamat po sa tinuturo mo sa bawat isang nandito. We truly bless, Panginoon, by you, O God, by your words, Panginoon. Lord, I pray and I declare that your overflowing blessing will be poured out right now in the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. And Lord, I declare your protection be upon us. Your traveling mercies will follow us and surround us, O God, as we travel to go home, Panginoon. Ang pag-iingat mo lagi, O Diyos, ang sasama sa amin. And God, prepare us for tomorrow. Bigyan mo kami ng pusong excited to worship you. Bigyan mo kami ng basag na puso, Panginoon, to praise you, God. Salamat po. Salamat po. Ikaw lamang po ang aming pupurihin. Ikaw lamang po ang aming sasambahin. Wala na pong iba. Ito po ang aming panalangin. Ang pagpapala ng Ama, ang pag-ibig ng kanyang anak, at pakikipisan ng banal na spirito ay isa sa ating lahat. And everybody will shout, Amen and Amen. Hallelujah. Magandang gabi po sa bawat isa and God bless you po.